Good morning po. Morning. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Morning, Pastor. Tayo po ay magbatian sa ating pong mga kasama, mga kapatiran na nasa simbahan na. Morning. Magandang umaga po. Magandang umaga Morning, po muli. morning, morning. Morning. So first Sunday po ng buwan ng Mayo. At kaya po ako nandito dahil ako po mag-uumpisa ng liturgies po sa buong buwan po ng May 2026. So tayo po yung mag-umpisa na, mga kapatid. Ang ating pong call to worship ay makikita sa Psalms 150. Sabi po rito, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty works. Praise His unequaled greatness. Praise Him with a blast of the ram's horn. Praise Him with the lyre and harp. Praise Him with the tambourine and dancing. Praise Him with strings and flutes. Praise Him with a clash of cymbals. Praise Him with loud clanging cymbals. Let everything that breathes sing praises to the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Ama namin makapangyarihan, mapagmahal, maraming pong salamat sa napakagandang umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa, Ama. Mapapurihan, Panginoon, ang inyo pong pangalan. Ang inyo lang pong pangalan at wala nang iba. Kami po'y patawaran niyo, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, mga pagkukulang, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Gabayin niyo po kami, Panginoon, na maging bukas ang aming puso't isipan sa inyo pong mga salita. I-humble niyo po kami, Panginoon, each and every time na kami po'y nagmamataas. Ibalik niyo po kami, Panginoon, sa puso o sa heart ng worship, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan niyo sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong pananambahan, ang aming pong pananalanginan, ang aming pong pag-aawitan, at ang pakikinig, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Gayon din po, Panginoon, ang pakikitungo namin sa aming mga kapatiran. We are excited, Father God, to see yung bawat isa, Panginoon. Pagkat ang bawat isa, Panginoon Diyos, nagre-reflect po ang inyong pong kabutihan, ang inyong pong pagmamahal, ang inyong pong pag-ibig. Thank you. Thank you, Jesus. Gabayin niyo po, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran na wala pa po dito, Ama. Gabayin niyo po sila, Panginoon. Even yung aming pong pastor, Panginoon, na magbibigay ng inyong pong salita sa bawat isa. Gabayin niyo rin po siya, Panginoon, at ang kanyang pong pamilya. Salamat po ng marami, Ama. Tinataas po namin ang lahat ng bagay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po'y tumayo at ngayon naman po, awitan naman po natin ating pong Panginoon. Okay. Handa po natin ating mga puso at isip. Tayo maghandog ng ating pinakamainam sa ating Panginoon na nag-uutos sa atin na purihin siya. Sabi nga po, the Lord inhabits the praises of His people. Ialay natin ang ating pananambahan sa panimula ng pag-aawit ng papuri sa Kanya. Timpo natin yung wonderful grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall His praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the Master's grace, the Master's grace of Jesus. Deeper than the mighty rolling sea, the rolling sea. Why a wonderful grace, oh so free.
praise of Jesus. Deeper than the mighty rolling sea, the rolling sea, wild and wonderful, great is all sufficient for me, for even me. Further than the scope of my transgression, sing it, under pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. Who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling a sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies? Mercies for you and for me. Come home, come home. You who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling a sinner, come home. Time is now fleeting, the moments are passing, passing from you and from me. Shadows are gathering, deathbeds are coming, coming for you and for me. Come home, come home. You who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling a sinner, come home. Oh, for the wonderful love He has promised, promised for you and for me. Though we have sinned, He has mercy and pardon,
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. His Holy Spirit brings from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praise the Lord. our last song. Within po natin yung To the Work. Tayo po ay may misyon, tayo po ay may gawain na inatang ng Panginoon sa atin. To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. The dawn of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on. Toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. To the work, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. The cross and its banner, our glory shall be, while we herald the tidings, salvation is free.
maraming salamat po sa umagang ito na muli ka naming masasamba, Panginoon. Mangusap ka nga po sa amin. Mayakap mo kami lahat, Panginoon, sa aming kahinaan. Mapuno mo yung aming kauhawan sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, ikaw po ang mangusap sa nalalabing oras ng gawain ito. Maraming salamat po. Inahandog namin to sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ikaw yan. Okay ka lang? Okay ka lang? Tara, manalangin mga kapatid. Tayo. Ama naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo at sumasamba. Dumadakila, Panginoon. Nilobo pong kami magkasama-sama ngayong umaga upang i-celebrate namin ang pagsamba sa iyo, Panginoon. Na araw-araw ay ginagawa namin sa aming buhay. Yung pagsamba sa iyo, pagkilala sa kadakilaan mo, patuloy na pagpapasalamat, Panginoon. At patuloy na pag-asa sa iyo, Panginoon, sa iyong paggagabay sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ama, maraming salamat po, Panginoon. Hindi mo po kami pinababayaan. Ang pag-ibig mo po ay patuloy na bumubuho sa amin. Pagkat ang pag-ibig mo po sa amin ay dumadaan sa pag-ibig ng iyong anak na si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa katutubos sa amin mula sa aming mga kasalanan at upang kami ay mabigyan ng kaparapatang maging anak mo at damahin ang tunay na saya at kapayapaan sa buhay na to sa kabila ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Salamat din po, Panginoon, sa iyong pangako na sa pagkakataong kami ay napunta na sa iyong bakuran, kapag kami niyakap mo na bilang iyong mga anak, walang mangyayari sa amin o sa mga mahal namin sa buhay o sa mga nakapaligid sa amin, walang mangyayari na hindi may kinalaman sa aming paglago sa iyo, Panginoon. Kung kaya lahat ng mangyayari ay kinikilusan mo upang ito ay tumuon sa paghubog sa amin, lalo na sa wangis ng iyong anak na si Jesus. So Lord, lahat po ng paghati na dinadaanan namin, lahat po ng frustrations, Lord, lahat po ng parang nakakapagtaka, bakit nangyayari sa amin? Lahat pong ito, Panginoon, ay hindi nalilingid sa iyo. At ng lahat ito, may purpose ka po para sa amin na iyong mga anak. Kaya, ang tagubilin mo ay patuloy kaming mag-rejoice, magsaya, pagkat kami iyong mga anak. Katulad ng sinabi mo kay Abraham na ikaw mismo ang kanyang kalasag. Ikaw mismo ang walang patlang, walang humpay na pagpapala sa kanya at sa mga iaanak niya, lalo na sa pamagitan ng linya ng iyong tinawag. Lord, maraming salamat po. Dalangin namin naman, Diyos, matulungan mo po kaming lahat na higit pang lumalim ang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lalo pang makilala namin, Panginoon, ikaw sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Na makita ka namin sa bawat sulok
ng aming buhay, Panginoon, na talagang wala kaming dapat pangambahan, wala kaming dapat ikapighati. Sakali man at may mga bagay na nagdudulot ng sipayo sa amin, dapat alalahanin namin ang lahat ng ito ay para sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na higit pang makilala ka, lumalim na lumalim, Panginoon, ang pananampalataya namin sa iyo. Na makita ka namin, Panginoon, sa bawat pangyayari sa buhay namin. Tulungan mo kami na makawala doon sa pananaw na, bakit ako? Bakit ako pa? Sa halip, magpuri kami sa iyo at kilalanin ikaw, Panginoon, ang nasa likod ng lahat ng ito. So maging yung frustrations namin, Panginoon, lalo na sa aming pampamahalaang liderato, maging sa liderato sa negosyo at sa anumang bahagi ng aming lipunan. Lord, dalangin namin, unang-una ang protection mo, pangalawa, Panginoon, na nawa ay na mapasok ang liwanag mo sa puso ng mga taong to. Sana, Panginoon, yung mga anak mo na nasa pamahalaan, nangunguna sa pamahalaan, yung mga anak mo na nangunguna sa negosyo, o sa anumang bahagi ng lipunan, sana po, Panginoon, maging daanan ng iyong pagpapala. Upang sa ganon, malinawan ng husto itong mga namumuno na ito, Panginoon. Ganon din sa pandaigdigang sitwasyon. Lord, walang nangyayari na hindi mo alam. Walang nangyayari na hindi mo pinapayagan. Kalunos-lunos tignan, kalunos-lunos isipin, lalo't lalo na ang dinaranas ng nakararami sa kamay ng mga teroristang tao. Panginoon, nawa ay matutunan nila ang landasin patungo sa iyo. Upang sa ganon ay makamit nila ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan, ang kapangyarihang maging anak mo sa pamagitan na buhay na walang hanggan, na tanging ikaw lamang ang nagkakaloob sa pamagitan yung anak na si Jesus at sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Lord God, patuloy mo pong buksan ang mga mata naming lahat. Patuloy mo pong tulungan na makita namin ang liwanag mo sa aming dinaraanan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus na aming panalangin, siya'y nawa. Mga kapatid, maraming salamat Kuya Bok sa pangunguna sa amin sa marubdob na panalangin. At Pastor Pong, sa masiglang pagpupuri sa Panginoong Diyos na nagpapaalala sa ating sa kanyang kabutihan at the same time sa ating katungkulan bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesus to follow the Master's, to trod the Master's path. So, tayo po ay magpapatuloy sa kabila po ng init ng panahon at sa gulo ng mga nangyayari sa ating kapaligiran at maging ating mga kanya-kanyang mga pinagdaraanan bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Magpapatuloy tayo sa pag-unawa, pag-aaral, at hopefully, maituro ng patuloy sa atin ng Panginoong Diyos yung mga katangian, mga values, characteristics that we need as we journey with God. Lalong-lalo na hindi lang yung
random na journey, kundi this is our journey with the Lord. Question is, how do you, kung kasama natin palagi ang Diyos, how do we proclaim God to this world? Paano ba natin ipinapahayag ang Diyos sa mundong ito? Lalo-lalo na sa mga hindi nakakilala o nakakarinig sa salitang Diyos, ngunit hindi kumikilala sa Panginoong Jesus. Na hindi ko po tinutukoy yung pagpapahayag na kagaya ng itinuro sa atin ng mga Amerikano kung paano mag-share ng gospel. Ano? Na we reduce the gospel into bullet points and ticket to heaven only. That's one way to share who God is. But I'm talking about telling people about God. Kung paano mo siya dinidescribe o paano mo rin siya nire-representa. In the same way na kapag nakita ka ng isang tao, ng estranghero at sasabihin sa'yo, ay ito, nanggaling ito sa mabubuting mga magulang. O kaya, pag nakita ka, ito ay pinalaki ng maayos ng kanyang mga kanyang pamilya. How do you represent God? Tinignan ko po ilan sa mga recent surveys, especially sa Amerika, dahil sila naman yung may extensive surveys pagdating sa Christianity. And most of the trends, yung mga kultura, yung mga pangyayari, ay nahahawa rin tayo dahil mostly ng ating mga resources and mga influences are from America. So it's still helpful na silipin natin yung research mula sa Pew Research and sa Barna Research and all other researches. Sa mga research surveys, tungkol sa ano ba sinasabi ng ibang mga tao tungkol sa Christianity. And dun sa mga nasilip kong mga survey, sa mga research na yon, we can conclude, we can deduce that there is a growing interest. This is good news actually. Growing interest, maraming natutuwa o naiingganyong alamin ang mga bagay patungkol kay Jesus, patungkol sa espiritualidad, sa pananampalataya, and patungkol sa Biblia. So these are good news. And these are happening among young adults and the youth. Now, this is a good news, tama po? For younger people, younger generations na magkaroon ng interest sa Diyos, lalo na kay Kristo, sa Biblia, at sa pananampalataya, sa kabila ng digitalization, sa kabila ng napakaraming knowledge na bumabaha sa mundo ngayon because of fast growing technology. And yet, young people, younger generations are having a really good amount of interest para kay Kristo. However, mga kapatid, there is a disconnect. Kasi pag sinilip mo rin yung mga same surveys na yon, especially when it comes, kasi may mga categories dun ng mga ini-interview sa research, ay mga professing Christians, Christians before pero no longer identify as with any church, and then yung mga non-Christians talaga. Actually, kahit silipin mo lahat ng categories, but mostly for the non-believers, because sila naman yung dapat mas pahayagan natin ng pagkakakilala sa Panginoong Diyos. May disconnect because most of them, lalo na itong mga younger generations, at the same time, these same people who say na gusto kong makilala si Jesus, gusto kong matuto pang sa Biblia, gusto ko pang lumalim sa pananampalataya, these same people, especially the younger generations, most of them do not like, ayaw nila sa sa Christian religion. Ayaw nila sa relihiyon ng mga Kristiyano. Ayaw nila sa mga simbahan na nasa kanilang mga komunidad. Ayaw nila sa mga nakikilala nila mga pastor at mga pari. Ayaw nila sa mga evangelicals o mga nagpapakilalang Kristiyano. Ayaw nila sa mga worship bands na nauuso ngayon. Ayaw nila sa mga celebrity na nagpapakilalang Kristiyano, mga artista, mga politiko, mga singer na nagpapakilalang Kristiyano. Ayaw din nila sa mga celebrity Christians, like yung mga pastors, theologians, authors na sumisikat at nagiging celebrity. Ayaw din nila sa mga malalaking simbahan. So there is this disconnect. Very explainable kung susuriin mo, but a wide disconnect
between the growing interest of younger generations para kay Kristo sa Biblia at spiritualidad at yung disconnect na yan mula saan? Mula sa atin. Kasi in summary, yung mga mga kabataan ngayon, and I tend to believe that it is also happening here in the Philippines, they like Jesus, they like growing in faith, they like to know more about the Bible, but they do not like God's representatives. They do not like those who say na ako ay pinadala ng Diyos, ako ay magpapahayag ng kabutihan ng Diyos, meron akong balita mula sa Diyos para sa iyo. Kapatid, gusto kitang makasama sa aming simbahan. Those kinds of people. Sino yun? Tayo. I mean, in general, tayong mga Kristiyano, younger generations, actually, nire-represent lang na younger generations, sa survey na to, they do not like the Christians. Kung isipin natin na isolated lang ito, ganyan talaga yung mga kabataan. We should be reminded that a few generations ago, mula pa noong 1920s, especially na ine-echo itong sentiment na to ng mga Indian spiritual teachers and philosophers like si Mahatma Gandhi and si Bharadada and many other, hindi lang sa India siguro, they're saying that Jesus Christ at ang kanyang mga katuruan, they are good and beautiful. But, mukhang iba yung mga Kristiyano. In fact, na-identify pa nga yung quote kay Mahatma Gandhi na, I like your Jesus, but I don't like your Christians. I don't like the Christians. I don't like the Christianity. In fact, sa kanya yun ina-attribute pero hindi necessarily siya ang may sabi noon, there's no evidence. Pero still, yung sentiment na yan, that collective sentiment that Jesus is good, but His followers, pag-iisipan ko pa. No. So for a very long time, across many generations, even before Mahatma Gandhi, even by the time of the Crusades siguro, Christians have been misrepresenting God. Or at least from the perspective of the non-believers na dapat na makakilala sa Diyos, we have failed that part. Merong katuruan, mga kapatid, sa Biblia na sinasabing ganito. Parang formula ng katuruan to be like this because God our Father is like this. May tinuturo sa Biblia na parang formula na dapat tayo mga Kristiyano ay maging ganito dahil yung Ama natin o ang Diyos natin ay ganito. And we Christians have failed to follow that pattern. Of course, maraming factors kung bakit ayaw kilalanin ng mga tao si Kristo, ayaw nila makilala ang Diyos, but that is their accountability and responsibility to God. At tayo na tinatawag na ipakilala ang Diyos, ipamuhay ang mga katuruan ng Diyos, that is our accountability and responsibility as well. And if the world does not recognize the true characteristic of God because of us, then that's on us. Sa atin yon. Responsibilidad natin yon at accountability natin yon. So mga kapatid, last time we talked about humility and I've said that we will be going through the values of God na itinuro mula sa Micah chapter 6 verse 8 and eventually sasanga-sanga pa siya sa marami pang values like love, like patience and other things. But as for me, ang mga kasunod na preacher ko, sila Pastor Pong, sila Kuya Ben, and si Kuya Bobot, they all have their own leading ni Lord kung anong preaching nila. But for me, I will be starting with Micah chapter 6 verse 8, and I have already discussed yung humility kasi sinasabi doon sa prophet that he has told you, mortal one, what is good and what does the Lord require of you? But do justice, love kindness, and to walk humbly with your God. And yung last Sunday, I've talked about having that humility, bilang naglalakad o sumusunod sa Diyos. So today, we will talk about being merciful. And habang inaaral ko siya, isa sa mga pinakamahirap na pag-aaral ng sermon,
na-realize ko na napakalawak ng na-encounter kong, na nabuo kong structure. So, probably hatiin ko siya this time and sa next. But for now, I invite you to stand with me and basahin natin ang sinasabi ng Luke chapter 6, verses 35 to 36. Luke chapter 6, verses 35 to 36. Pero para po mas makita natin yung somehow immediate na context, magbabasa po ako mula verse 27. So Luke chapter 6, verse 27 to 36. Verses 27 to 36. Magbabasa po ako mula sa New American Standard Bible at sundan nyo na lamang po ako. But I say to you, sabi ng Panginoong Jesus sa Sermon on the Mount, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who are abusive to you. Whoever hits you on the cheek, offer him the other also. And whoever takes away your cloak, do not withhold your tunic from him either. Give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand it back. Treat people the same way you want them to treat you. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, and if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners in order to receive back the same amount. So ito na po ang ating passage. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He Himself is kind to ungrateful and evil people. Be merciful, just as your Father is merciful. May the Lord bless us with the reading of His Word. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Napakarami pong kailangan i-discuss sa passage na ito. And I will not be discussing each command na sinasabi dito ni Jesus mula sa verse 37. Especially, this is part of a bigger collection of sermons ng Panginoong Jesus. But at the same time, ito ring mga utos na to ay nagbibigay ng context sa ating passage ng verse 35 and verse 36. And for some other sermons na na-discuss ko na last time, and nadaanan ko na rin some of the parts here. But for now, let's focus on verse 36 and 35 and 36 na sinasabi. Gawin ninyo itong mga to, to love your enemies, to gumawa ng mabuti sa kanila, at magpahiram kahit sa mga hindi kaya magbigay pabalik, at ang inyong gantimpala ay malaki, at kayo ay magiging mga wrong translation. And ita-translate ko lang directly muna. At kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan, at dahil siya mismo ay napakabuti sa mga hindi mapagpasalamat at sa mga masasamang tao. Kaya tayo dapat daw ay maging mahabagin, kagaya ng ating Ama na mahabagin. Now, una po natin makikita dito sa sinuturo ni Jesus is that He is teaching us radical love. I will not be talking much about love. I think yan yung magiging topic ni Kuya Bobot. Pero itinuturo niya sa atin yung measurement. Gaano kahigit ang pagmamahal. But Jesus is teaching a radical love that is non-reciprocal. A radical na pagmamahal na hindi nag-aantay ng kapalit. Non-reciprocal. From verses 27 to 34, iniuutos dito ni Jesus, itinuturo niya sa kanyang mga tagasunod that we must or they must treat yung ibang mga tao. Na kung sila ay nasa kaharian ng Diyos, kung sila ay sumusunod sa haring si Jesus, ay dapat ipamuhay nila itong mga utos ng pagmamahal na radikal. Lalong-lalo na, itong pagmamahal na to, papunta sa mga taong hindi, kumbaga ayaw nila na ibalik yung kabutihan na binibigay mo, hindi lang dahil wala silang kakayanan, but dahil tinuturing mo silang kaaway at tinuturing ka din nilang kaaway.
At the same time, itong pagmamahal na to papunta dun sa mga wala ring kakayanan talaga na ibalik yung pabor. Those who don't have the capability, to return the favor. Yung formula na to is extreme, mga kapatid. Loving enemies. Hindi lang basta love, kundi loving the hardest people to love. And gawan sila ng kabutihan. Sinong gagawa ng kabutihan? Yung mga taong gumagawa ng kasamaan sa'yo. And lending. Kanino ka magbibigay? Dun sa mga walang pamigay pabalik sa'yo. Itong mga kautusan na ito, mga kapatid, can be misunderstood. Can be misinterpreted sa context natin. But itong mga kautusan na ito ay deeply rooted sa konteksto, naka-anchor ito, na talagang nandoon ito sa kultura nila, sa konteksto nila. I'm not saying these are not applicable to us, it should be applicable to us. Pero para mas ma-appreciate natin siya, dapat alam natin yung konteksto. Kung kailan ito tinuro ni Jesus, ito ay tinuturo ng Panginoong Jesus sa panahon na sila ay sinasakop ng Roman Empire. Where or when, itong mga kausap ni Jesus, itong mga unang Kristiyano na tagasunod ni Jesus, ay araw-araw nila nakakasalamuha yung mga sundalo at mga supporters ng empire ng Rome. Na yung mga mananakop ng Israel at ng iba pang mga lugar ng panahon na yan, ay araw-araw nila nakakasalamuha. At araw-araw silang pwedeng saktan, pwedeng abusuhin, pwedeng maltratuhin. Araw-araw nila nakakasalamuha yung mga tinuturing nilang kaaway. Kaya ito na lamang iniutos ng Panginoong Jesus. Dahil ito yung extent na nakakasama nila araw-araw. Mapalad tayo dahil hindi tayo nabuhay sa panahon ng mga Kastila, sa panahon ng mga Hapon, na mas maintindihan natin ito. Na araw-araw mo makakasalamuha yung mga imperial soldiers. At the same time, mga kapatid, hindi lang yung empire at yung pang-aabuso ng mga sundalo at mga supporters, nandyan din ang presensya ng kanilang paghihirap. Poverty na may kinalaman din sa pananakop sa kanila, they experience because of socio-economic injustice. Na hindi ka pwedeng, hindi applicable dun yung magsikap ka lang, aangat ka sa buhay. Kasi wala kang aangatan doon. Nakakahon ka sa napakahigpit na structure ng social economic structure nila na nandun ka lang talagang sa baba. Kung nakikita natin ngayon ang triangle na structure sa ating society, which is also present in our days, sa kanila talagang very rigid and very, enforced ng wala ka magagawa. Dahil kung lalaban ka tigok ka agad. Makakalaban mo yung mismo mga sundalo agad ng Roman Empire. You can't overturn that, in fact. And Jesus is not teaching them to overturn that. Jesus is not teaching them to mag-alsa in such a way na kukuha sila ng mga armas at maipagpatayan sa mga sundalo ng Roman Empire. And because, kaya kailangan sabihin ni Jesus yan, dahil sa panahon nila, marami ng mga revolusyonaryo na namundok. And I'm saying that because that is true. Maraming mga revolusyonaryong namumundok sa panahon ni Jesus. And isa sa mga yun ay naging disipulo niya. At isa sa mga yun, kung hindi man lang siya at marami pa ibang tagasunod niya, ay nandoon. Nakikinig sa kung paano dapat tratuhin yung mga kaaway, yung mga mananakop. And maybe some of them will say, bakit naman ganun? Paano mo papataubin yung imperyo? Paano mo papatalsikin yung mga mananakop na yan? If you just turn the other cheek, give your extra tunic. So ganyan po ang konteksto ng panahon nila. So in this very depressing culture, context, lives of the Jews, ito po ang kautusan ng Panginoong Jesus.
ibigin mo kahit ang mga kaaway. Gawan mo sila ng mabuti kahit na napakasama ng pagtatrato nila sa inyo. At magpahiram ka, mamigay ka, kahit dun sa mga taong hindi na makakapagbalik sa'yo. So it wasn't just about the treatment of the soldiers to them, but even with their neighbors who are needy. So that's how radical Jesus' teaching is about love. At lahat ng to ay masasummarize mo sa salitang mercy. Dahil ang habag ay hindi dinidiktahan ng kakayanan gumawa ng mabuti o magbayad ng taong pinapahayagan mo ng kabutihan. And by the next Sunday, we will talk more about mercy. But for now, I just want to teach how Jesus wants us to be merciful. So dahil dyan, sa utos na yan, hindi lang siya basta utos. Dahil number 2, Jesus is also teaching us a way to live. Hindi lang siya pag-utos sa mga specific na mga task na gumawa ng ganito, gumawa ng ganito, kundi pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. To live as children of God. Itong mga radikal na katuruan na to, hindi to random eh. In fact, sa next Sunday, I will talk about how it is rooted from the Old Testament, in the Old Testament. But they're also patterned, mga kapatid. Makikita natin yung pattern. Ano? Pag nakikita mo yung teachings na to ni Jesus at kilala mo ang Panginoong Diyos, makikita mo ito. Na para bang kapag may nakita kang basa sa gabi na nakalinya, alam mong merong suso na naglakad dyan. Tama po? Na kapag merong mga bula-bula sa sink, alam mo may katatapos na mag-toothbrush na hindi marunong maglinis. Ano? There's evidence. And itong sinasabi ng Panginoong Jesus, na kapag naging merciful ka sa mga kaaway mo at sa mga walang kakayanan na ibalik yung kabutihan, these are evidence. This is the pattern of the character of God. Especially because He, sabi sa verse 35, He is kind. Kanino? Sa mga mabubuti rin na tao? Hindi lang. He is kind to ungrateful. Sa hindi mapagpasalamat. At hindi lang yun. Even to the evil people. So wala nang ibang ginawa kundi kasamaan sa kanilang kapwa. At kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito na ginagawa ng Diyos, sabi ni Jesus, it shows who the sons of God are, who the children of God are. Ipinapakita nito kung sino yung mga anak niya. Ang mga anak niya ay mahabaging mga tao. If you do these radical things, sabi doon sa, especially dito na medyo literal mag-translate itong binasa ko, I don't know kung anong sinasabi sa ESV, sa NIV, o sa Tagalog versions ninyo, or sa King James. Pero ang sabi doon sa verse 35, love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. Kapag translate natin yan, malinaw na nga sa English, translate pa natin yan sa Tagalog, magiging anak kayo ng Diyos. Ano? And napakadaling ma-misinterpret ito, ano? Na ma-misunderstand by tayo, no, natin, ma-misinterpret natin ng mga modern readers na parang napaka-transactional. Pag ginawa mo to, ito ang mangyayari. And at the same time, baka isipin natin na salvific ito, meaning may kinalaman sa kaligtasan natin. Na kapag gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Or magiging Kristiyano ka, pag gumawa ka ng mabuti, patatawarin ka ng Diyos. Dahil modern readers tayo, ano, and na hiwalay natin sa konteksto. Na pag ginawa mo to, you will become a children of God. Pag ginawa mo to, you will be saved. Itong mga readings na ganito are coming from our perspective, especially Western theology, and we are reading our understanding ng transactions and salvation dito sa first century na kasulatan. Dito sa mga Hudyo, sino makakausap ng Panginoong Jesus dito? Mga Hudyo. Jesus was talking to Jews who already alam na nila at pinangahawakan nila that they are the people and the children of God. Wala silang hope to be saved. Why? Because they have been saved many times from evil. Pag
pag-usapan nila ang salvation, ang babalikan nila mula pa nung panahon ni Moses. Salvation through the occupation of other conquerors, salvation from the exile, salvation from the many things after the exile. So, that's their perspective when we talk about salvation, and wala na yun sa kanilang kaisipan. Hindi na shocking sa kanila yon. They already have the faith system, yung relihiyon nila, the faith system that reminds them na mahabagin ang kanilang Diyos, a gracious, forgiving God of their sins. Bakit nga ba sila nag-aalay pa sa templo, araw-araw, taon-taon, buwan-buwan? If they don't know that their God is a gracious, forgiving God. Sa tingin ba nila that their God is just someone na pwedeng bayaran ng patay na kambing? Of course not. They know that they have been saved from before, covenant people, even na hindi nila panahon ng time na kilala pa ang Diyos o tinatalikuran nila ang Diyos. Even through the many unfaithful events in Israel's life, God has been saving them. God has been calling them His children over and over again. So ang kausap ni Jesus, alam nila that they are the children of God. They're the people of God. They don't need saving. They have been saved. Madalas, yan ang problema ng pag-interpret ng mga bagong Kristiyano ngayon sa mga katuruan na yan. And they think it's about salvation by works or salvation by faith. No. Those are categories na tayo na ang nag-imbento dahil sa experience natin nung paglala ng katuruan ng Roman Catholicism noong 16th century. But that is the context. But the context of these Jews, wala pa silang gano'n, salvation by faith, salvation by works. Those are not categories na iniintindi nila. We are children of God. Ang tanong nila, bakit kami nakakaranas ng ganito if we are children of God? Ang tanong nila, kailan ba kami babalikan ng paghahari ng Diyos na maaayos ang lahat? Mawawala yung pananakop at pang-aabuso at kahirapan na araw-araw naming nararanasan. Marinig namin mula sa kalangitan ng boses ng Diyos na ngayon wala kami naririnig ng mga propeta. Yan ang mga concerns nila. At marami, mga katuruan, maraming nagtuturo sa panahon na yan ang nagbibigay ng pagdududa sa kung sino talaga ang totoong anak ng Diyos. Hindi ka gumagawa ng ganitong sakripisyo, hindi ikaw kasama sa mga anak ng Diyos. Kami lang. Hindi ka nagtatights ng ganito, aba, may kakulangan ka. Hindi ka tuli, aba, hindi ka kasama sa mga anak ng Diyos. Hindi ka nagdiriwang ng mga ganitong mga selebrasyon at okasyon, hindi ka kabilang sa mga anak ng Diyos. Nakikipagsalamuha ka sa mga estranghero at sa mga foreigner, hindi ka kabilang sa mga. Kumakain ka ng mga ganitong mga bagay, hindi ka kabilang sa mga anak ng Diyos. At kung ikaw ay nandoon sa laylayan, walang kakayanan, na ipipilit na lang sa iyo yung mga pangyayari sa paligid, malamang sa malamang, you have been called as impure. You have been called as not child of God. Itong mga kausap ng Panginoong Jesus, na mga mahihirap, mga may sakit na itinatakwil mula sa templo, mga bulag, mga may leprosy, mga sakit na nakakahawa. They have been outcast from the temple, from the holy presence of God. They are not children of God for Israel, for the Jews who think na sila ang mas nakakalamang. At itong mga Hudyo na nahaluan na ng ibang mga dugo mula sa ibang lahi, mga mahihirap na walang kakayanan sumunod sa mabibigat na iniuutos, they're the ones asking, paano kami? May pag-asa pa ba kami na mapatunayan namin na talaga kami mga anak ng Diyos? And kung uumpisahan natin mga kapatid, itong Sermon on the Mount, especially sa Matthew pa lang, sabi ng Panginoong Jesus, sa inyo ang paghahari ng Diyos. Nasa inyo ang kaharian ng Diyos. Itong mga kausap ng Panginoong Jesus, sa Kanya nila binibigay
ang assurance na nasa kanila ang paghahari ng Panginoong Jesus. Nagtuturo ba si Jesus ng mga utos para maging kagaya sila or maging anak sila ng Panginoong Diyos? No. In this passage, Jesus is teaching a very important truth. Who are the children of God? They are those who practice what God practices. Sila yung mga kumikilos ayon sa pagkilos ng Diyos. And it's not about earning the privilege of being God's children. It's about expressing it, showing the characteristics of the real children of God. Parang sinasabi ng Panginoon, wala tayo sa usaping pagkaroon ng kaligtasan o pagiging anak ng Diyos. Ito ay sa totoong pagpapahayag ng totoong wangis ng Diyos. Hindi yung mga pariseo, hindi yung mga matitinding reliyosong tagapagturo ng Biblia ng panahon ngayon, kung anong ginagawa at tinuturo nila. Hindi sa ganung paraan mahahayag kung sino ang mga anak ng Diyos. Mahahayag ito sa pagiging mapagpatawad, mahabagin, mapagmahal, mapagbigay. Being merciful. Hence, sa kasunod mismo mga kapatid, verse 36, silipin niyo nga po. At kung ano man ang translation na meron kayo, pakibasa nga po out loud. Verse 36, sabay-sabay nga po nating basahin. Be merciful, just as your Father is merciful. Ano ibig sabihin yan? Sabi ng Panginoong Jesus, inyong Ama. Inyong Ama. He isn't teaching people to be children of God. He already calls them children of God. Your Father, be merciful like Him. Be merciful like Him. Your Father is merciful, and therefore, malinaw sa mga kausap na Panginoong Jesus na sila, na sinabi na sa kanila na sa inyo ang kaharian ng Diyos, you are like the city on a hill, you are the salt and light, you are God's kingdom. He assumes that those na matagal nang sumusunod sa Kanya, matagal nang nakikinig sa Panginoong Jesus, matagal nang may pananampalataya sa Kanya, matagal nang loyal at dumuluhod sa Panginoong Jesus, they have God as their Father. They have God who is merciful. So Jesus is teaching them, His disciples, the crowd who follow and have faith in Him, to be merciful just like their Father. So lahat ng mga utos na ito, mga kapatid, sa pagiging mahabagin, it's practically a call for children to behave like their parent. Para bang, sino bang anak nito? Ang galing sumayaw eh. Sino ba yung tatay nito? Napaka-sipag. Itong batang to, sino ba yung nanay nito? Napaka-mapagmahal at maurugain. Sino ba yung mga kapatid nito? Bakit napakagaling niya makitungo sa kanyang kapwa? To behave just like our family, to behave just like our Father. And of course, itong utos na ito, to be merciful like our Father, nakatanim ito sa napakaraming layer ng lupa. Layers of identity na meron ang mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Unang-una, the image of God. To be created in the image of God, you are like His child. If not, you are indeed His child. Kung lalabas tayo sa usaping New Testament, nilikha tayo sa wangis ng Diyos na dapat aayon tayo sa wangis ng Diyos sa ating pamumuhay. Pangalawa, they are the covenant people of God. Israel, called by God, chosen by God. They are the people of God. So behave like the people of God. And of course, mas magnanarrow down na tayo sa mga tagasunod ng Panginoong Jesus sa panahon na the followers of Messiah, anointed representative of God. So kung sila ay tagasunod ng sugo ng Panginoong Jesus, then they have this wonderful privilege to be called the children of God. And of course, they are the citizens of the kingdom of God. Hindi nila kailangan pumunta pa agad-agad sa langit o mamatay para mapunta sa langit. But they're in fact the citizens of the kingdom of God here and now. They are the children of God. And they have to live like their Father who is merciful. Yung mga tagasunod ng Panginoong Jesus, kagaya natin o kasama na tayo doon ngayon
na mananampalataya niya, we must express, ipahayag, ipamuhay ang alin? Itong pagkatao natin. Sino ba tayo? Tayo mga anak ng Diyos. Who we are by being merciful. Mahabagin ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Mahabagin ang mga anak ng Diyos. Kaya ba natin sabihin nyo na amen? Mahabagin ang mga anak ng Diyos. So, mga kapatid, merong iilan lang na instances, although mahalagang katuruan. Sa New Testament lamang, merong iilang mga turo sa New Testament, iilan lang, pero napakahalaga ng mga utos sa New Testament na ipamuhay natin ang isang ugali, ang isang katangian, value, characteristic, virtue, just like the Father's characteristic. Iilan lang ito sa New Testament. 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16 ang sabi doon, you shall be holy for I, sabi ni God, I am holy. This is from the Old Testament, but nasa New Testament na siya. You shall be holy for God is holy. Now, sa Ephesians chapter 4 verse 32, sa ending ng chapter 4, sabi doon, be kind to one another. Maging mabait kayo sa isa't isa. Compassionate, maawain. Makapatawaran kayo, forgiving each other. Bakit? Sabi ni Paul, just as God in Christ also has forgiven you. Kung anong ginawa ng Diyos at ginagawa ng patuloy sa atin, gawin nyo rin dahil siya ang Diyos natin at siya ang nagpatawad sa atin. And of course, Matthew chapter 5 verse 48, actually, version ito ni Matthew dito sa sinasabi ni Luke sa chapter 6 verse 36. Sabi ni Matthew doon sa pagre-record niya ng Sermon on the Mount ni Jesus. Therefore, it's the same teaching na sinasabi ni Luke na be merciful. Ang sabi ni Matthew, you shall be perfect as your heavenly Father is perfect. Now, I have to clarify na yung perfection natin ngayon is different from the perspective of perfection ng mga panahon nila. It comes from the Greek word telos, which most often time means complete, kompleto. It's not about yung kawalan ng dungis, kundi sa kabuuan. Of course, kawalan ng dungis is also part of being holy. When it comes to perfection dito, is about completion. Buo, mature, walang pagkukulang. And interesting enough, it talks about being merciful. Ang mature na anak ng Diyos, ang kumpletong anak ng Diyos, reflects the mercy of His Father. This completeness is all about being merciful. Now, itong ibang mga passages na ito sa 1 Peter, sa Ephesians, now, these are the best ways. Mga pinakamagandang paraan tayo bilang mga anak ng Diyos na ipahayag, representa ang Panginoon in the best way possible to the unbelieving world, to the world around us. Ito ang mga pinaka-the best na paraan para ipakilala ang Diyos sa mundo. Sa papaanong paraan? To be holy and to be merciful. Maging banal, maging mahabagin. Now, we don't have enough time to discuss about being holy. That's not our topic. And that's not our focus. No matter how important that is. Meron pa tayong Last Supper. But to show God, to show the world who God is, it is helpful to note, mga kapatid, na maging yung kabanalan ng Diyos at ang kahabagan ng Diyos, nag-overlap yan. Related yan sa isa't isa. Hindi pwedeng banal ang Diyos pero hindi siya mahabagin. And even yung sinasabi na dapat meron tayong kabanalan, kasama doon yung pagiging mahabagin. So mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus ay dapat maging mahabagin tayo. Na ang pagiging mahabagin ay pagiging kagaya ng ating Ama, ng ating Diyos. At ang pagpapahayag sa Kanya sa mundong ito ay ang paglakad kagaya ng Kanyang paglakad.
to proclaim Him and to practice His character is to be, ultimately, to be merciful. There are many things, of course, na itinuturo ng Panginoong Jesus. To provide justice, to be peaceful, to be helpful. At marami pang iba. I'm not saying those things are not important. Nagturo pa lang ako ng humility last Sunday. But there are only a few instances sa Bible na sinasabi, maging ganito ka dahil ganito ang Diyos. And oftentimes, it talks about being merciful. So, ang aking mga reflection na gusto kong i-share sa inyo is that being merciful stands in contrast against many modern beliefs. Yung pagiging mahabagin, kabaliktaran ito ng napakaraming modern beliefs na meron tayo sa panahon ngayon. Unang-una yung cancel culture. Now, I also don't like it when big brands, celebrity, or mga kapwa ko Kristiyano o hindi man Kristiyano, who do wrong things or harmful things to other people. But cancel culture, it seeks total elimination of an opponent's reputation. Na kapag merong ginawang masama yung isa, ay cancel na natin yan. Wala na yan. Walang pag-asa yan. Now, yung reputasyon yan, walang-wala. Now, kung meron yung negosyo, ay talagang walang-wala. Pabagsakin ang negosyong yan. At kung meron man yung social standing, hindi na dapat natin yan respetuhin. That's cancel culture. Now, I'm not saying na walang elements of truth in looking for justice sa mga ginagawa. But total cancel culture, it stands opposite to the teaching of mercy by God. Pangalawa, might is right. Ang kapangyarihan ang pinaka-tama. Ito yung isang pananaw na napakauso sa usaping geopolitical sa panahon ngayon sa buong mundo. High stakes of social situations na kung saan ang pagpapakita ng kahabagan ay kahinaan at aabusuhin lamang. In fact, mismo si Netanyahu, nagpahaging dyan. Hindi pwedeng ganun. Sabi ni Netanyahu. Yung katuruan daw ni Jesus na merciful, aapak-apakan lang yan ang mundong ito. This ideology claims that being merciful to an enemy is actually cruel din sa mga innocent victims. Ito naman yung mga nasa kabilang side naman na pagsasabi, uy, paano yung mga inosente? Paano yung mga pinapatay ng ganito? Girahin na natin yan. That's might is right. It argues for getting them before they get you. Unahan na natin yan. Which contradicts to the call to overcome evil with evil? Violence? No. Overcome evil with good. Pangatlo, extreme nationalism or tribalist ideology. Nakasentro ito sa agresibong pagpapahayag na ang grupo namin, ito lang yung nakakalamang, ito lamang yung nakakangat, itong pinaka-importante at ang mga interest na ibang tao, wala yan. It's us versus them. And us, we are the best. We are the great nation. We are the chosen nation. This narrative and the authoritarian methods na ini-employ ng mga ganitong pananaw is against the mercy of God. It leads people to believe na yung kaaway ay less than human, less than the image of God, and there is no hope of them of the grace of the Lord. And yung mga kautusan ng pagmamahal do not apply to them. Ito yung mga pag-iwas sa kwento ng Good Samaritan. Hello? And this view promotes vengeance, paghiganti, pagpaparusa, directly opposing the view of the humanity, the image of God, and the love that is being taught by Jesus in the Sermon on the Mount. Now, of course, I'm talking about general and broad strokes lamang. There are nuances in this discussion, but I'm saying that most of these things, kailangan mag-ingat tayo. And they are very prevalent sa panahon ngayon. Kung hindi tayo malalim sa pagkilala sa mga katuruan at mismong kay Jesus, malamang
masusway tayo sa mga diktang ito. Kasama na din dyan ah, yung malalim na kapit ng pagiging komunista. Ano? That's the other extreme. Na lahat ay contradicting, lahat critical, lahat it's opposing. It's always a race versus this race, a class versus this class, people versus these people. There's no reconciling, there's no restoring, only erasing the other. And because of that, mercy is seen as weakness. Forgiveness and radical kindness are forms of weakness. Na iniisip nila na kapag may mercy, may abuso. Kapag merciful ka, hinahayaan mo lang na magpatuloy ang kasamaan. And I remember yung discussion namin outside after the church service nung last Sunday na paano yung mga humingi sa'yo ng tulong pero alam mong mga abuso lang. Paano yung alam nila na may kaalaman ka na gusto nilang gamitin para sa kasamaan. And I remember na i-share ko rin ito kay Kuya Bok. How people are afraid to really balance things, and say na, baka abusuhin lang na to. And it's good na aware tayo na may mga mapang-abuso. And that is part of the evil in this world. And that is not what mercy is for. Dahil ang mga ganyang abuso, mga ganyang kahinaan at the same time, at mga ganyang mga extreme, they stand in contrast sa katuruan ng Panginoong Hesus ng kahabagan. At ang kahabagan ng Panginoong Hesus ay nakaangkla sa kung anong mabuti, kung anong totoo, kung anong banal, at kung anong may hustisya. Kapag kawalan na ng hustisya, kawalan na ng kabutihan, kawalan na ng katotohanan, kawalan ng kabanalan, hindi na yan kahabagan. Kaya nga may nuance dapat yan. But I am warning you, brothers and sisters, of the prevailing ideologies of panahon ngayon. Both extremes and all in the middle of that. The left to the right and everything in the middle. Those have radical things that stand against the mercy of God. Pangalawang reflection, being merciful is difficult, of course, and many times impossible. And it should be. Dapat lang mahirap ang pagiging mahabagin. Kasi sabi nga ng Panginoong Hesus, kung iibig ka lang din naman sa mga kaibigan mo, anong pagkakaiba mo sa iba? Kung magbibigay ka lang din naman sa kaya ding magbalik sa'yo, anong pinagkaiba mo? Kung gagawa ka lang din ng mga mabuti doon sa mga kaibigan mo, pinagkaiba mo sa mga masasamang tao na kayang gumawa ng mabuti, kayang magpakain, kayang tumulong doon sa mga kasama niya masasama or sa pamilya niya na hindi alam ang paggawa niya ng masama. Di ba? What's the difference? And therefore, it's difficult and many times impossible dahil sa totoo lang, itong pagiging merciful, we are practicing the work of God. To the work, sabi kanina sa ating awitin. Ang daming tugma na mga lyrics kanina dito sa preaching natin. And ipinapamuhay natin sa totoo lang what it means to be God's children in a world na nag-iiba na ang mga pananaw. It's like hinomeschool mo yung anak mo for a very long time. For a very long time. Tapos biglang, pinag-aral mo sa North Korea. It's very different. Different values. It's like tinuruan mo yung anak mo na gawin ang mga bagay nito out of respect to other people. Tapos biglang, pinatira mo siya sa isang environment na walang respeto ang mga tao sa isa't isa. So that is how we, na mga anak ng Diyos, are supposed to live out being merciful in a world who does not recognize mercy as a great virtue. Only when it is beneficial to them. Only kapag sila nasa end ng spectrum na kahabagan sila. But when they have the chance, they don't employ mercy because it is in fact the work of God. Pero mga kapatid, ang encouragement dito
ay ang pagpapakita ng habag, ang pamumuhay na may habag, may kasama ito ng parehong pribilehiyo at kapangyarihan. It comes with both power and privilege. Why? First, we have the privilege to be considered as God's child. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos, hindi ka anak ng demonyo, hindi ka anak ni Satanas o ni Lucifer o kung ano pa mang ipinangalan natin sa kaaway. Ay, sa panahon namin, anak ka ni Saddam. O anak ka ng Hudyo. Kakawawa naman yung mga Hudyo na maayos, di ba? Pero it is not them who we represent God. God is our Father. That's a wonderful, that's a strong encouragement na regardless mga kapatid, of how hard we do our best sa pagsusumikap natin na maging mahabagin, or regardless how many times na lumagapak tayo, bumagsak tayo sa pagsusumikap na hindi natin talagang magawa yung pagiging mahabagin, how many times how we fail to be merciful, no matter how many times we fall into sin, we are in fact God's children. We are the children of God. And tayo ng mga tagasunod ni Jesus, tayo ng mga nananampalataya sa Kanya, tayo na may loyalty sa Kanya, na may allegiance sa ating Panginoong Jesus. We are called God's sons and children, God's sons and daughters. We belong to Jesus. We are His children because we belong to Jesus. At yung ating pagkatao ay ang pagiging anak ng Diyos na ibinibigay sa atin by grace. Hindi by, employ na natin yung kategorya na alam natin ngayon, hindi by works. Hindi dahil sa napakabuti mong tao, dahil napaka-kumpleto kang mahabagin, Not that, but because God gives us that identity by grace. At hindi lang yun, bilang mga dating, hanggang ngayon nagkakasala pa rin, but dating considered as sinners, total sinners, but we have been forgiven. We have been loved by our Father. At tayo mismo first-hand nakaranas ng habag ng Diyos. First-hand experience the mercy of the Father more than any other creature here on earth. More than the birds. More than the other animals. More than the dogs and the cats and the trees. And the seas and the fishes in it. Those things are wonderful and they're loved and cared for by God. More than the angels, in fact. But more than any other creature, tayo ng mga anak ng Diyos na pinatawad, hinugasan, nilinis, binihisan, we firsthand receive the mercy of God the Father more than anything else in this world. Kung tayo ay nakaranas noon, what's stopping us from letting others experience, no matter how imperfect our first trials are? Kasi lahat naman tayo, children of God, so merong mga instances na immature pa talaga tayo sa mga bagay na to. Nadadapa, In fact, this will be a lifetime growth. We are called to share this mercy. Now, other than privilege, we have the power. We have the power. The great power that motivates us and mobilizes us. Ano yung kapangyarihan na yun? Ang kapangyarihan na yun ay yung mga binibigay sa atin na practical skills, practical gifts, practical resources, spiritual gifts, yung mga binibigay sa atin na pag-aari ng Diyos, mga kakayan, yung mga panahon natin that we can use to be merciful to other people in any way that we can. Those are powerful things to use to express mercy. Pangalawa, God gives us the grace to be merciful. Hindi tayo solo flight dito, mga kapatid. It is by the grace of God. Kaya nga siya imposible. Parang ang magulang natin sa langit ay isang napakabuting magulang na nagbibigay ng kautusan dahil ganito ka, dahil mahal ka niya.
At kapag inutos sa kanya, itinuturo niya sa atin bilang mga anak, ay binibigyan na tayo ng kakayanan. Kahapon, napadaan ako sa isang gumagawa ng bahay at merong nagpipintura doon at nakatungtong siya sa isang hagdanan habang yung helper niya sa baba ay inaabot ang mga gamit, pintura man o brush o kung ano pa. Pagdaan ko, ito talaga narinig ko. Ba't wala kang alam? Pinanganak ka bang tambay? Namuhay ka bang tambay? As in, yun talaga eh. Napalingon ako eh. I mean, there are many reasons kung bakit hindi marunong magtrabaho ang isang tao. Una, baka hindi siya tinuruan. Baka hindi siya nabigyan ng kakayanan. Hindi siya binigyan ng training. And that is the exact opposite of who we are as children of God. When God wants us to be merciful, hindi tayo ipinanganak na tambay o mamumuhay na tambay. Dahil meron siyang ibinibigay sa atin na kakayanan, meron siyang ibinibigay sa atin ng mga pag-aari at kagalingan, and of course, His grace that continues to transform us, even up to this day, even until we die, even until we get to see Him again in heaven, and even until He comes back to establish the new creation. We are being transformed by the grace of God. We are being transformed hanggang sa makasalubong natin ang Panginoong Jesus. Eh sabi sa I think it's 1 John or 2 John, na when we see Him, we will all be like Him. So until we see Jesus, may transformation na nangyayari. At yung transformation na yan, kasama yung pagiging mahabagin. God gives us the grace and He continues to transform our hearts and minds to be merciful. Second to the last, daming power. Magkakakabit-kabit din yan, all by God's grace. But of course, we have to identify para alam natin yung panalangin natin at alam natin yung kakayanan natin. We have the Holy Spirit that empowers us. He, of course, employs the grace of God to change us. Pero yung grace na Lord is personal. Hindi yung parang, bahala ka na dyan sa 1,000. Bumili ka ng ganito. Bahala ka na kung paano mo pagkasyahin. Hindi, sabi ng Panginoong Jesus, alis ako, pero ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu. I will not leave you as orphans. Lo, I will be with you, even to the end of age. God Himself resides in us. And that presence of God gives us the power to be merciful. That's an oversimplification of the presence of the Spirit, but we can talk about that more sa ibang mga pagkakataon. And lastly, Jesus. We have His example. Hindi tayo nangangapa. We have Jesus as our example, as our teacher, as our friend. Dahil dinaanan niya yung mga pinagdaanan din natin. And itinuro niya yung dapat nating gawin. Hindi tayo nangangapa. So mga kapatid, we should ask these questions as we close our sermon. Anong klaseng Diyos ba ang ipinapakilala natin sa mundo? What kind of God are we showing to the world? To our neighbors, to our friends, to our relatives, to our classmates, Kapag sinilip natin ang ating buhay, ang ating pamumuhay, ang ating mga salita, ang ating mga gawa, our words or actions, our relationships, our treatment, kung paano natin tinatrato yung ibang tao. And of course, I would like to believe that we want to proclaim God with our lives. And we have a long list of items that we want to do to say that God is present, that God is good, that God is here for you, that God has wonderful plans for you, and this is our God, this is who God is, and you should know Him. Sa lahat ng listahan na yan, lahat ng ginagawa natin yan, kasama ba doon? Nasa top ba? Nasa priority ba doon? Ang pagiging mahabagin. At kung pinagsama-sama natin lahat ng evaluation niya at sinilip natin ating buhay, masasabi ba natin mga kapatid, can we say to ourselves and to God, na kapag tumingin sa akin ng ibang tao, pag sinilip niya yung buhay ko, pag tinignan niya yung mga pinagdaanan ko at mga pinagagawa ko, makikita ba niya at masasabi ba niya, God is merciful?
based on our testimony. As we walk with God, we are also encouraged to work with Him, not just walk. The work that He does is to be merciful, to offer mercy to others. Hindi ito prerequisite para lumakad kasama siya. In fact, from the very beginning, He has invited us to walk regardless. In fact, especially nung naging Kristiyano ka, hindi naman itatanong, merciful ka ba? Kung hindi ka Kristiyano, hindi ka kasama. I will not save you. Hindi ganoon eh. Saving is by grace. Hindi ito prerequisite na paglakad kasama siya. But it is an important expression kung sino tayo na lumalakad kasama siya. It is also an important testimony kung sino talaga ang kasama natin. Diba? Kasama ko ang Diyos, hindi ako takot. Kasama ko ang Diyos, mahabagin ako. Kasama ko ang Diyos, confident ako. Kasama ko ang Diyos, mapagmahal ako. And if there's one thing, mga kapatid, that we need to focus on to represent the Father to this world, remember this. Be merciful just like your Father is merciful. To let the world know who God is, hindi pwedeng i-negotiate yung pagiging mahabagin. Let us all be merciful to for our Father in heaven is merciful. And to really understand the fact how He became merciful to us in a very extreme and radical way, sa pinakamahigit, pinakamalaki, pinakamalalim na pagpapahayag ng habag ng Diyos, aalalahanin natin ang sakripisyo niya. Ang sakripisyo ng anak ng Panginoong Diyos, na si Jesus, na sa kanyang kamatayan ay pinapahiwatig ang kanyang habag sa atin ng mga makasalanan, mga hindi karapat-dapat na mapabilang sa kanyang kaharian, hindi karapat-dapat na makaranas ng kanyang pagmamahal at kabutihan, ay ngayon meron ng karapatan, hindi sa ating kagalingan, hindi sa pagiging mahabagin natin, kundi sa pagiging mahabagin ng dakilang Ama na nagpadala ng kanyang anak at inalay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay matanggap at mahugasan mula sa ating mga karumihan. So mga kapatid, ito ang ating gagawin. Ipinapakilala sa atin ang Panginoong Jesus at ipinapaalala ang kanyang ginawa. Na sa dakilang pagkamatay ng Panginoong Jesus, tayo ay nakaranas ng habag ng Diyos. At kung kayo man ay nakakaunawa ng mabuting balita na nagdadala ng dakilang habag ng Diyos, ng dakilang awa at pagmamahal ng Diyos, inaanyayahan ko po kayo, kapatid, na makilahok sa hapunang ito. At kung kayo ay nais pang maunawaan ang dakilang pagmamahal, ang awa, ang habag, ang kapatawaran ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Haring si Jesus na nag-alay ng kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo, maaari niyo po ang kausapin kung sino man ang ating mga liderato.